Hello mga sport, kamusta kayo? Sa vlog natin mga sport, pag-uusapan po natin ng ang mga bagay na dapat mong kunin sa lalaki para hindi kanya matiis. At kung handa na kayong lahat, ay magsala po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat mong kunin sa isang lalaki upang hindi kanya matiis, ang curiosity niya. Yes, mas pa dyan ang unang bagay na dapat mong kunin sa partner mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, upang palagi kanyang maisip, palagi maging mahalaga ka. Dahilan kung bakit hindi kanya matitiis ka-inspired. Dapat palagi nakikurious sa iyo ang partner mo. At para mangyari, hindi ka dapat laging nagpaparamdam sa kanya. Sa madaling salita, dapat hindi ka needy sa kanya. Hindi ka makulit at baliw sa kanya. Kung talagang sobrang mahal mo siya, dapat pigilan mo pa rin ang sarili mo na hindi ito mapakita sa kanya upang di lumaki ang ulo niya at hindi kanya baliwalain balang araw. Ka-inspired. Ganyan yan. Talaga naman, huwag kang masyadong needy. Huwag kang chat ng chat at huwag kang text ng text. Ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang tiisin sa pamamagitan ng nalilibang mo ang sarili mo sa ibang bagay. Di ka laging nagpaparamdam sa kanya. Di ba? Dapat gumagana yung curiosity niya. Iniisip niya kung bakit ang tagal mong mag-message, ang tagal mong mag-reply, bakit hindi ka nakatulad ng dati, bakit biglang parang nagbago ka, bakit parang hindi mo siya masyadong inaalala, bakit parang hindi mo siya masyadong iniisip, bakit parang wala ka masyadong pakialam sa kanya, bakit parang pinababayaan mo siya, bakit parang tinitiis mo siya, at bakit parang hindi mo siya ganun kamahal, ka-inspired. Dapat palaging nakikurious ang partner niyo sa inyo upang mas maging mahalaga kayo at mag-effort sila sa iyo, ka-inspired. Sa mga sikreto upang ang partner mo ay laging iparamdam sa iyo kung gaano kanya kamahal sapagkat ito mismo ang mararamdaman niya sa puso niya. Di ba? Ngayon, baka sabihin ng iba, ka-inspired, bakit yung boyfriend ko? Bakit yung mister ko? Hindi naman ganyan sa akin. Noon, ganyan yan sa akin. Sobrang lambing, sobrang mahal ako, nararamdaman kong pinapahalagahan ako. Pero ngayon, ka-inspired din siya ganyan sa akin. Palagi niya na akong inaaway, binabalawala, pinababaya, tinitiis niya na ako, ka-inspired. Eh kasi nga, siguro napakita mo na sobrang mahal mo siya, sobrang balo ko sa kanya, lumaki ang ulo niya o na-spoil siya, nasanay siya, at bumaba ng bumaba ang tingin niya sa'yo, bumaba ng bumaba ang value mo. Kaya ganyan na, yan sa'yo, ka-inspired. Kaya ka-inspired sa isang mga bagay na dapat mong muling kunin sa kanya. Kung yan ay nawala, ang curiosity niya. Kung noon masyado kang needy, bawasan mo na. Lagi ka nagpaparamdam, bawasan mo na. Napakakulit mo, ihinto mo na. Sobrang balo ka sa kanya, pinaparamdam mo sa kanya, iwala mo na, ka-inspired. Upang bumalik ang curiosity niyan. Pag-isip siya muli sa'yo, maalala ka niya, makaramdam siya ng takot, siya naman ang maghanap sa'yo, mamiss ka niya, at talaga namang hanapin niya yung nakasanayan niya sa'yo, yung pagiging sobrang mapagmahal mo sa kanya na dapat mo nang itigil sapagkat ka-inspired. Lumalaki na ang ulo niya. Ka-inspired. Kapag muli mong nakuha ang kuryosidad ng partner mo, tipong palagi kanyang naiisip na alala dahil di ka na tulad ng dati, di ka na makulit, di ka na needy, talaga naman ka-inspired, muling babalik ang pakiramdam niya tungkol sa'yo, pakiramdam niya na mahal ka niya, ka-inspired. Kapag nakuha mo yan sa pamamagitan na nagpapaka-busy ka, talaga mang nakayanan mong di magparamdam palagi sa kanya, mag-self-improve ka, pag-focus ka doon upang ang lalaki ay siya lagi ang mag-isip sa'yo. Bagay na dapat mong kunin palagi sa lalaki, ang curiosity niya, ka-inspired. At ang pangalawang bagay na dapat mong kunin sa lalaki upang hindi kanya matiis, ang parte ng kaligayahan niya. Yung pangalawa, ka-inspired. Ang ibig ko sabihin dito, o pumak-inspired, dapat maging parte ka ng buhay talaga niya, ng kaligayahan niya. Yung tipong kulang ang buhay niya kapag wala ka. Kulang ang kasiyahan niya kapag di ka niya nakakausap, nakikita, nakakasama. Diba? Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, na kapag kasama nyo o kausap nyo ang partner nyo, ang boyfriend mo, ang mister mo, imbis na palagi kayo maging toxic, maging palaaway, maging nakasimangot, matutong maging masaya. Sulitin ang bawat pagkakataon, maging masaya at magbanding kayong mabuti upang magagandang alaala, magagandang memory ang mabuo yung dalawa. At dahil doon, sa mga panahon na wala ka, di ka niya kausap, di ka niya nakikita, di ka niya kasama, ay sa isang mga bagay na hanap-hanapin niya,
maaalala niya, gusto niyang maranasan muli, ikaw ang hahanapin niya, mamimiss ka niya. Diba? Paano pag palagi na lang kayo nag-aaway, palagi na lang kayo nagtatalo, palagi na lang nagbubunga, napaka-toxic ng ugali mo, ang pangit ng ugali mo. Tingin mo ba hahanapin ka niya? Siguro, pero dalawang isip siya. Isipin niya, sakit ka lang sa ulo. Umanap siya ng batong ipupukpok sa ulo niya dahil sa ugali mo. Kaya naman ayusin niyo ang mga pag-uugali niyo kay Inspired. O baka sabihin na naman ng iba kay Inspired, bakit na naman yung boyfriend ko naman ang pangit ang ugali? Yung asawa ko ang pangit ang ugali kay Inspired. Dapat bang gayahin mo sila? Dapat bang maging ganun ka din? Dapat bang gumanti ka? Dapat ba ka-inspired ganun ka rin? Ka-inspired. Umiba ka, maging mabuti ka, maging mabait ang ugali mo, pakita mo sa partner mo na kahit na ano pa mang mangyari, ay mabuti kang tao. At hindi ka low value na makikipagsabayan palagi sa ugali niya. Diba? Kaya ka tinitiis Kasi imbis na maging maligaya siya sa'yo, puro lang kayo pag-aaway. Alam niyo mga inspired, nature ng tao na palagi niyang hinahanap-hanap yung mga tao o bagay na nagpapasaya sa kanya, nagdudulot sa kanya ng kaligayahan, talaga namang dudulot sa kanya ng ngiti. At dapat maging isa ka doon, maging parte ka ng kaligayahan ng buhay niya, na tipong hindi ka niya matitiis sapagkat hindi niya kayang mawala ka, hindi niya kayang mawala ka sa buhay niya, ka-inspired. Dapat maging ganon. Kaya nga diba, bumabalik yung iba. Bakit? Sapagkat namimiss yung partner nila. Kasi dahil malungkot pag wala ito sa kanila. Bakit nga? Kasi nga maligaya sila pag ito ang kausap o kasama nila. Yung iba, nagsisisi na pinagpalit nila yung partner nila. Nagkaroon ng kabet, nagkaroon ng second party o third party, nagkaroon ng iba pang girlfriend. Pero nung katagalan na yung ikaw ay hindi ka na naghabol, nag-self-improve ka, at di ka na nabaliw sa kanya, dumating ang araw na hinanap ka niya, ikaw yung lumamang sa puso niya, ikaw na ngayon yung panalo sa utak at damdamin niya, dahilan kung bakit iniwan niya yung kabit niya, iniwan niya yung third party na yon, at muli siyang bumalik sa'yo, nag-sorry sa'yo sapagkat yung mga masasayang alaala ang laging tumatakbo sa utak niya na ikaw ang kasama niya, ka-inspired sa mga sikreto, bagay na dapat mong kunin sa partner mo, ang parte ng kaligayahan niya na tipong hindi siya mabubuhay ng tunay na masaya pag mawala ka, ka-inspired. At ang pangatlong bagay ka-inspired na dapat mong kunin sa partner mong lalaki upang siya ay hindi kanya matiis, ang tiwala niya. Yun ang pangatlo ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kapag nakuha mo ang tiwala ng isang lalaki, ay papahalagahan ka niya. Sapagkat ang mga kalalakihan, hindi man halata, pero may katalinuhan at may lakas ng pakiramdam. Alam niyo mga ka-inspired, kaming mga kalalakihan, alam namin na iba na ang takbo ng mundo ngayon. Ang mga binata ngayon, kaming mga kalalakihan, alam namin na dapat namin piliin talaga. Although may mga nagkakamali pa rin lalaki, napupunta pa rin yung ibang lalaki sa mga pangit ang ugaling babae, pero karamihan ng kalalakihan ngayon, lalo na yung mga matatalino at mga profesional, alam namin na dapat kaming maging mapili sa babaeng pakasasamahan namin habang buhay. Alam namin na hindi na puro ganda ang labanan lang ngayon, kundi pagandahan na rin ang pag-uugali. Kahit kayo rin naman, di ba? Hindi naman, kahit nga kayo, matatalino na Hindi sapat sa inyo yung pogi-pogi lang. Dapat may trabaho, mabait. Di ba? Ganun din ang lalaki ngayon. Alam namin na yung iba puro pakit lang. Alam namin na yung iba puro pa-sexy lang. Pero, hindi mapagkakatiwalaan. Ka-inspired. Kapag nakuha mo ang tiwala ng partner mo, sigurado ka-inspired sa mga bagay na magiging napakahalaga sa kanya tungkol sa iyo, dahilan kung bakit hindi kanya matitiis sapagkat bihira ang tulad mo. Bakit? Lahat ba ng tao sa mundong ito mapagkakatiwalaan? Lahat ba ng babae sa mundong ito ay mapagkakatiwalaan at tipong pwede naming iwan? Na pagtalikod namin, kami pa rin ang mahal? Na pag di namin nakikita,
pag di namin kasama, pag di namin kausap, ay hindi kami iiputan sa ulo, ka-inspired. Dapat maging mapagkakatiwalaan ka ng partner mo. Huwag mong sayangin ang tiwala ng boyfriend mo. Huwag mong sayangin ang tiwala ng mister mo, ng asawa mo, ng pamilya mo, upang patuloy kanyang mahalin sapagkat kapag nasira ang tiwala, hindi na ito mababalik sa dati. Para itong papel na kapag nayukot ay hindi mo na maibabalik sa dati nitong ganda, sa dalagtong kinis, ka-inspired. Totoo yan. Yan ang katotohanan. Ibig sabihin kapag bumalik ang tiwala, mababawasan din yung pagmamahal niya sa iyo. Kaya ngayong iba, diba, natutuluyan, talaga naghihiwalay, hindi na nagbabalikan, nasisira ang pamilya. Bakit? Kasi wala nang ang tiwala. Nawalan pa rin ng respeto. Hindi na naggagalangan. Wala nang ang tiwala eh. Diba? Lagi na nag-aaway, wala nang tiwala. Yan ang problema. Pag nawala ang tiwala, palagi kayong mag-aaway. Palagi kayong magtatalo. Kaya naman ka-inspired, tinitiis nila ang partner nila. So pagkat anong dahilan nila, hindi naman mapagkakatiwalaan yan eh. Kaya ka-inspired, wag mong sasayangin ang tiwala ng partner mo sa'yo. Ingatan mo ito sapagkat ito ang kayamanan ninyong dalawa upang patuloy kayong magmahalan, respetuhan, at hindi niya matiis ang isa't isa. Hindi ka niya matiis ka-inspired sapagkat napakahalaga niyan. Ginto yan ang tiwala ng partner mo sa'yo. Yan ang bagay na kapangyarihan mo upang hindi ka niya matiis kailanman at saan man. Ano man mga problema niyo sa buhay, sa inyong relasyon, mamahalin ka pa rin niya, ka-inspire. At ang pang-apat na bagay na dapat mong kunin sa isang lalaki upang hindi ka niya matiis ang puso niya. Yun ang pang-apat at pinaka-huli ka-inspired. Na kapag siyang nakuha mo sa isang tao, lalaki man o babae, syempre sa lalaki, ay talaga namang ka-inspired. Hindi ka talaga niya matitiis. Ganun yan. Diba? Pusong kay tamis, kailanman ay hindi ka niya matitiis. Alam mo, kanta yun eh. Ka-inspired. Talaga naman. Kaya, paano nga ba makukuha ang puso ng isang tao? Ano po ba ka-inspired ang mga tips para makuha mo ang puso ng isang lalaki? Dapat makita niya na mapagkakatiwalaan ka nga. Pangalawa, dapat maging mabuti kang tao. Pangatlo, dapat palagi kang nag-aayos, nagpapaganda. Pangapat, dapat maalaga ka. Panlima, dapat masunurin ka, ka-inspired. Sa mga tips ko sa inyo upang mahulog ang puso ng partner mo sa'yo, o ng crush mo sa'yo, o ng lalaking iniibig mo, lihim man o hindi, ka-inspired. Totoo yan. Una sa lahat, ang mabuti mong puso muna ay paunlarin mo. At makikita yun ng mga tao sa'yo. Papalagahan ka nila. Alam niyo mga ka-inspired kung bakit yung iba sa inyo, real talk lang, bahala na kung may masaktan man, at least maging totoo tayo dito. Bakit ka tinitiis ng asawa mo ngayon? Bakit ka tinitiis ng boyfriend mo? Eh kasi hindi ka na niya mahal. Totoo yun. Eh sabihin kayo, ganun ba? Pag sobrang tagal na, isipin mo, matitiis nang hindi magparamdam sa'yo ng ilang taon. Yung mga nagme-message sa akin kayo pa ilang taon na, 2 taon, 1 taon. Pero kung mga ilang buwan lang, kaya pa yan, mahal ka pa yan. Hindi naman kagad nawawala ang pag-ibig, ang pagmamahal. Pero pag ilang taon na, ilang dekada na, hindi ako naniniwalang mahal ka talaga nun. Isipin mo, kaya kang tiisin ng ilang taon. Ganun ba magmamahal na titiis ng ilang taon? Kayo inspired. Pero pag nakuha mo ang puso ng lalaki, nagpakaayos ang ugali mo, di kayo lagi nag-aaway, mabait ka, mapagkakatiwalaan ka, maalaga ka sa kanya, palagi ka nagpapaganda, nagsa-self-improve ka, di ka nagpapabaya sa buhay mo, hindi ka nagpapabaya sa itsura mo, sa sarili mo, palagi mong inaalagaan ang pamilya mo, inaasikaso ang asawa mo, tapat ka palagi sa boyfriend mo, tinutulungan mo ang partner mo sa inyong buhay, sa diskarte sa buhay, makaipon kayo ng pera, sa inyong mga anak, sa inyong future. Lahat ginagawa mo para maging mabuti kang partner sa kanya, ay makukuha mo ang puso ng partner mo at mas lalo kanyang mamahalin. At kapag ka nagkatampuhan kayo, hindi ka niya matitiis ka-inspired sapagkat nakuha mo na nga ang tiwala at ang puso niya ka-inspired. So mas po na maraming salamat mga sa pagtapos ng vlog na ito. Gusto nyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga
hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po Max para click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, paki-message lang po ako sa aking Facebook. Paki-chat ako at ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat Max-Inspired. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!